Ruth, nag-a-apply ako para mailipat sa Northwest Branch. Isama mo ang pangalan ko sa listahan. Evan, ikakasal ka kay Carol sa susunod na buwan, tama ba? Alam naming lahat dumating ka rito dahil sa kanya. Napakalapit mo na para gawing opisyal at ngayon aalis ka papuntang Northwest? Ruth, pirmahan mo na lang. Inabot ako ng 10 taon para makuha ang loob niya. Matapos ko siyang iligtas sa isang hostage situation. Naging mula sa isang lalaking may gusto hanggang sa lalaking pumayag siyang pakasalan. Ngunit 2 linggo bago ang kasal, umalis ako. Si Miss Stone yan, kasama si Clyde. Bagay na bagay sila. Narinig ko tinulungan niya siya sa kanyang papel. Kahit ang isang taong kasing lamig niya, napupunta sa pag-ibig sa isang lalaking tulad ni Clyde. Sa ngayon, si Clyde na ang hahawak ng ating mga pangunahing proyekto. Bigyan natin siya ng palakpakan. Kasama ko si Carol sa lahat ng oras. At halos walang nakakaalam. Na-engage siya sa akin. Dati kong iniisip walang makakapasok sa kanyang mga pader. Pagkatapos, dumating si Clyde. At nakita ko ang ibang bahagi niya. Pareho silang advisor. Siya ang tatay ni Clyde. Si Clyde ay parang tag-init. Siya ay matapang at sumusunod sa sarili niyang mga patakaran. Lumalabas na kapag si Carol ay umiibig. Nagiging clumsy siya. Tulad ng iba. Mabilis ang tibok ng puso niya. Nawawala ang kanyang composure. Maligayang pagdating, Mr. Gage. Ang iyong paglipat sa Northwest Branch ay naaprubahan na. Pakitingnan. Ang Flight CA 1837 ay darating sa 8 p.m. bukas. Sunduin mo ako. Carol, pinakawalan na kita. Ginoong Gage, sigurado ka bang mabilis na benta? Sa lokasyon at finishes na ito, may pera kang nasasayang. Wow! Mas maaga, mas maganda. Gusto nila akong tapusin ang mga bagay bago ako umalis. 2 linggo pa ako sa HQ. Dati akong pumupunta, kahit gaano pa kahuli. Isang beses, nagkasakit ako at nahimatay habang naghihintay sa kanya. At siya, Kung may sakit ka sa susunod, huwag kang pumunta. hindi siya nag-alala. Parang wala lang ako sa kanya. Carol, halika na. Gusto kong matuto. Sige, ituturo ko sa iyo. Okay? Carol, kahapon ay magulo. Umuulan ng malakas, na-delay ang flight, walang masakyan, at nabasa ang mga bag namin. Evan, hindi mo ba karaniwang sinusundo si Carol? Anong nangyari kahapon? Hindi ako ang sumusundo sa airport. Nasanay siya na ako ang bahala sa lahat. At laging pumupunta kapag kailangan niya ako. Parang hangin.
Hindi mo ito napapansin hanggat nawawala, at parang may mali. Carol, eto. Hoy, huwag kang magalit. Ako na ang susundo sa iyo. Okay. Ikaw. Ang susundo sa akin ngayon. Okay. Evan Gage. Ano na naman ito? Anong ibig mong sabihin? Nagtanong lang si Clyde. Malaki ang naitulong ng kanyang kaalaman sa summit. Ikaw ang assistant ko. Hindi ba dapat? Ikaw ang humahawak. Carol Stone. Hindi ako galit. Wala akong pakialam kung sino ang kasama mo sa summit. I-cancel na natin ang engagement. Kanselahin natin ang engagement. Ano ang sinabi mo? Carol, masama ito. Bagsak ang sample 3. Ano iyon? Lampas na sa limit. Kailangan mong makita ito. Hindi ito pwedeng maghintay. Tapusin ko muna ito. Tara na. Tatay, Evan, bakit ka biglang bumalik? Nasaan si Carol? Hindi ba siya kasama mo? wala siya sa akin. Siya ba? Nakapark sa baba? Tinapos namin. Ano? Ikaw ang nagtapos? Ginawa mo? Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko, tapo na ang engagement. Yun lang, tapos na kami. Ikaw? Wala kang kwenta. Pinalaki kita para sa wala. Alam mo ba kung sino siya? Maraming papatay para makasama siya? At basta mo lang tinapos? Evan, kailangan kong maging tapat. Alam mo ba kung sino si Prof. Stone? Lahat ng tao sa paligid niya ay magagaling. May narinig ako tungkol sa lalaking ito, Clyde Leary, sa Institute. Siya ang anak ng tagapayo. Tamang-tama siya para sa kanya. Ikaw? May magandang mukha ka. Yun lang. Ano pa bang meron ka? Hindi mo deserve si Prof. Stone simula pa lang. Kung may utak ka lang, sana tiniis mo. Kaunting sweet talk sana nakapag-ayos. At basta mo tinapos. Hindi ko na mabayaran ang kasal ni Joel ngayon. Sinira mo ang kinabukasan niya. Ito ang pamilyang binigyan ko ng lahat. Ang tanging pinapahalagahan nila ay ang makukuha ko kay Carol. Hindi ako. Saan ka ba pupunta? May nasabi ako? At ngayon, nagtatampo ka? Sige, umalis ka. Huwag ka nang bumalik. Tingnan natin kung sinong gusto sa iyo ngayon. Uy, dahan-dahan lang. Malawak ang mundo. At wala akong mapuntahan. At least, nasa dorm ako ngayon. Kaya ko itong tiisin ng 2 linggo. Carol, gusto mong kumuha? Evan, anong dala mo dyan? Mukhang mabigat. Tulungan kita. Hindi. Salamat. Sapat na ang lakas ko. Kaya ko na. Ano iyan? Carol, ang mga kamay na iyan ay para sa mas magagandang bagay. Sayang dito. Ako na. Hindi ako ang marupok dito. Hindi niya ako inaalukang buhatin ang gamit ko. At tiyak na hindi siya ganoon kumausap sa akin. Inaasar mo na naman ako. Aling kuwarto? Ibalingsan. Tara na. Carol, dapat mo akong turuan minsan. Gumugol ako ng 10 taon. Na sumusunod sa kanya. Parang wala akong halaga. Hindi talaga ako bahagi ng kanyang mundo. Bakit ka lumipat sa dorm? Ibinenta ko ang lugar na sana titirhan namin. Maari sana tayong humanap ng iba. Hindi mo kailangang lumipat dito. Wala siyang pakialam sa bahay. Malamang hindi man lang naisip na seryoso ako noong sinabi kong tapos na.
Evan, mag-ayos ka na. Kailangan naming pumunta sa data center. Tara, Carol. Evan! Ang nanay mo at kapatid ay nagwawala sa entrance. Hindi na sila mapigilan ng security. Tumigil na ako sa pagpapadala ng pera sa kanila pagkaalis ko. Hindi ko inaasahan na pupunta sila rito. Ito ay katawa-tawa. Maayos na siya ngayon at tinalikuran niya ang sarili niyang mga magulang. Ano ba yan? Lumayo ka. Siya ang kapatid ko. Dapat niya akong tulungan. Lahat dito. Joel. Nanay. Anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo? Evan, akala mo malaki ka na? Kulang ako ng 200,000 para sa kasal. Babayaran mo yan ngayon. Ang pinapadala ko sa iyo bawat buwan ay sapat na. Gusto mo ng pera para sa kasal? Hindi yan mangyayari. Fuck you! Wala kang problema sa paggastos nung kasama mo si Carol. Anong nangyari? Iniwan ka niya? At ngayon wala ka ng pera. Huwag mo akong subukan. Gusto mo ng pera? Kalimutan mo na. Ikaw, Walang utang na loob kang hayop. Binabaliw mo ako. ang lakas ng bibig mo, ha? Umalis ka! Tawagan mo ang pulis. Inatake ang isang researcher. Ito ay issue sa kaligtasan. Kunin ang footage. Ingatan ang lahat. Noong high school, prodigy na si Carol noon pa. Palagi siyang nananalo sa mga kompetisyon. Lahat ay may crush sa kanya. Ako ay average lang, walang pakialam ang mga magulang ko. Halos invisible ako sa klase. Kailangan mong gamutin ang sugat na yan o magkakaroon ng peklat. Hindi na sana kami nagkakilala. Tapos iniligtas ko siya. May naapoy siya sa akin. Sinundan ko siya, parang siya lang ang meron ako. Isinuko ko ang bawat pagkakataon na umasenso. Para lang manatili sa kanya. Isang researcher ang inatake. Ito ay issue sa kaligtasan. Kunin ang footage. Ingatan ang lahat. Umalis na tayo dito. Asikasuhin mo ang pamilya mo at gawin mo ng mabilis. Huwag mong hayaang makaapekto ito sa trabaho mo. Ang ginawa niya ay walang kinalaman sa akin. Akala lang niya na sinisira nito ang buhay niya. Magkikita tayo ngayon. Pumunta ka. Pasensya na tungkol doon. Mali ang datos na ito. Hindi mo man lang pinatakbo. Paano mo nalaman? Nagawa ko na ito dati. Mas maganda iyan. Oo, tama. Magaling ka. Salamat. Walang problema. Hindi madaling tipunin ang lahat. Professor Leary. Salamat, Carol. Ikaw at si Clyde ay nagbabalanse sa isa't isa. Ikaw ay matatag, siya ay matalas. Maganda ang pagtutulungan ninyo. Maganda iyan. Hindi ka na bumabata. Baka oras na para isipin ang pag-aayos. Si Clyde ay medyo immature, pero mabait siya. Kayo dalawa. Tatay, Hindi ko dapat sinabi iyon. Sige, mauna na kayo. Pinapasalamatan ko pero nakatutok ako sa proyekto ngayon. Hindi ko iniisip iyon. Clyde. Pupunta ako para tingnan siya. Okay, ang batang yun. Anyway, kain na tayo. Tara na. Evan, bakit? Hindi binanggit ni Carol ang engagement. Dapat ko bang sabihin kay Prof. Leary? Wag na.
Kung hindi niya sasabihin mismo, walang kahulugan. Kung galing sa iba, lalabas ako para huminga. Clyde, makinig ka sa akin. Bakit hindi tayo pwedeng magkasama? Carol, gusto kita. Alam kong hindi ako kasing mature tulad ni Clyde. Pero talagang gusto kita. Magiging mas mahusay ako. Kung kaya niya, kaya ko rin. Mas naiintindihan kita. Alam ko kung paano kang pasayahin. Bitawan mo! Makinig ka sa akin! Sinabi kong hindi. Kay Clyde, wag mong bigyan ng kahulugan. Wala itong kinalaman. Sa akin. Kung iyon lang, magpapahinga na ako. Evan, parang iba ka kamakailan. Evan, Evan, nakita mo ba sa internal system na accept ang paper sa isang top journal? At Paano naging first author si Clyde sa materyales na papel na iyon? Hindi ba ikaw at si Miss Stone ang nanguna doon? Ilang buwan kang gumastos sa data? ano? Materials Frontiers ay isa sa mga top journal sa larangan. Ang papel na iyon nagsimula sa ideya ko. Si Carol at ako ay nag-validate nito. Pagkatapos ay gumugol ng 3 buwan sa lab para makuha ang data na kailangan namin. Anong nangyayari sa authorship? tinanggihan ko siya. Nasaktan siya. Ito ay maaring makasira sa kanyang pagkakataon sa promotion. Kaya, ginamit mo ang aking trabaho para pag-aanin ang kanyang loob, para paboran siya. Naisip mo ba ako? Kinonsulta mo ba ako? Nandoon na ang data at siya ang nag-ayos ng draft. Ang ilagay ang kanyang pangalan ay patas. Ang papel ay pag-aari ng institute pa rin. Ako ang nagdedesisyon kung sino ang makakakuha ng kredito. Makukuha mo ang kredito mamaya, okay? Kredito? Paano ba talaga? Tulad ng dati, pagbaon ng aking pangalan sa mga acknowledgement? Carol Stone, anong tingin mo sa akin? Isang aliping pwedeng itapon na hindi man lang nakakakuha ng kredito. Evan, pumunta ka rito para sa akin, hindi ba? Ang mga titulo ay hindi mahalaga sa iyo. Manatili ka sa aking koponan. Aalagaan kita. Pero iba si Clyde. Kailangan niya ang mga resultang ito para patunayan ang sarili niya. Ito ang paraan para manatili siya sa laro at umakyat. Kaya alam niya. Lagi niyang alam kung bakit tumanggi ako sa promosyon at nanatili bilang kanyang katulong. Ginamit niya ang lahat ng isinuko ko laban sa akin at ginawa ang anumang gusto niya sa aking itinayo. Pagkatapos niyon, ang institute ay nagkaroon ng isang malaking presentasyon. Kumusta? Ako si Clyde Leary. Ipapresent ko ang aking papel. Sandali. Narito ang isang liham na hindi nagpakilala. Kinu-question nito ang akademikong integridad ni Mr. Leary. Ang pangunahing datos sa papel na ito ay kahawig ng naunang gawa ni Evan Gage. Gusto kong tanungin si Mr. Leary kung saan nanggaling ang datos na ito. Kinuha ba niya ang gawa ng isang kasamahan?
at ginawa ang datos? Hindi ako ito. Hindi ko sisirain ang kinabukasan ni Clyde o ang reputasyon ng Institute. Ako, si Carol Stone. Hayaan ninyong linawin ko ang hindi kilalang pahayag. Pinangasiwaan ko ang papel na ito mula simula hanggang tapos. Clyde Leary ang gumawa ng karamihan ng trabaho. Isinasapanganib ko ang aking reputasyon sa Evan Gage ay assistant ko lang. Siya ang humahawak ng mga support tasks at mga papeles. Hindi niya magagawa ito mag-isa. Ito ang gawa ni Clyde. Walang duda. Si Miss Stone pa nga ang sumuporta sa kanya. Kaya si Evan ay gumagawa lang ng mga menial na trabaho. Kaya naman hindi kasama ang pangalan niya. Siguro mali ang naisip natin dati. Clyde, sige, magpatuloy ka. Sinira niya ako sa harap ng lahat at pinahiya ako para lang itaas ang ibang lalaki. Umalis ka. Pasensya na. Kakacheck lang niya ng ilang detalye sa akin. Carol Stone. Ginawa mo akong parang walang kwentang assistant para lang tulungan siya. Sabihin mo sa akin, ano ba ang halaga ko sa'yo? Ayan. Hindi ka gagawa ng eksena, di ba? Inintay ko ng matagal ang halik na yan. At ito ay paraan lang para patahimikin ako. At pigilan akong sirain ang sandali ni Clyde. Carol? Sa tingin mo ba talaga? Ginawa ko lahat to para doon? Nakakasuka ka. Dumiretso ako sa laboratorio. Pumasok sa sistema. At binura lahat mula sa proyektong iyon. Kung aalis man ako o hindi, hindi ko hahayaan si Clyde na makatakas sa pandarayang ito. Hinarangan ko si Carol sa lahat. At natapos ang 10 taon. Ng damdamin para sa kanya. Siya. Sinampal niya ako. Si Evan ay laging maingat sa paligid ko. Halos hindi siya humihinga. Ngunit sa pagkakataong ito, sinaktan niya ako ng buong lakas. Bakit? Sinusubukan ko lang siyang pakalmahin. Hindi ito ang lugar para sa isang eksena. Hindi ba ito ang gusto niya sa simula pa lang? Gusto niyang maging malapit. Hipuin ako. Binigyan ko siya ng pagkakataon. Kaya bakit ito lang ang nagpainit sa kanya? Miss Stone, ayos lang ba ang lahat? Evan, Ayos lang. Bumalik ka na sa trabaho mo. Kahanga-hanga iyan para sa iyong edad.
Carol, ako. Kailangan kong asikasuhin ang isang bagay. Kailangan ko nang umalis. Carol, marami pa tayong oras. Carol Stone, anong akala mo sa akin? Isang ordinaryong sundalo na pwedeng isakripisyo. Nakakasuka ka. Pasensya na, hindi available ang numerong tinatawagan mo. Bakit naka-off ang phone niya? Pasensya na, hindi available ang numerong tinatawagan mo. Saang dorm siya. Aling kwarto? Ibalinsan. Kwarto 103. Sa tingin ko, mas mabuting sabihin ng personal ang ilang bagay. Tungkol sa pagiging may akda, tungkol sa halik na iyon, at ang gagas mo. Evan. Miss Stone, nandito ka ba para kay Mr. Gage? Sa tingin ko, lumipat na siya. Alam mo ba kung saan siya pumunta? Hindi. Miss Stone, Sa loob ng 10 taon, nandoon lang siya. Parang hangin, parang tubig. Hindi ko siya pinahalagahan. Bilisan mo. Lagi siyang nandoon. Sige, kukunin ko na ang mga record. Pero ngayon, wala na siya talaga. Nahanap ko na. Walang leave request. Hindi iyon makatuwiran. Pasok. Miss Stone, sinilip ko ang lugar ni Mr. Gage. Ibinebenta na niya. May iba nang nakatira doon ngayon. Miss Stone, Kumusta ang pamilya niya? pagkatapos ng eksenang ginawa nila, tumigil na sila sa pagkikita. Pwede ka nang umalis. Bigla na lang siyang nawala. Pagkatapos ko siyang tanggihan sa harap ng lahat at hinalikan siya. Hindi iyon pag-aarte niya. Iyon ay paalam. Bumalik si Evan. Siya talaga iyon. Kanina pa ako binabahan ng trabaho. Mukha akong pagod na pagod. Dapat ko bang itanong kung saan siya galing? Hindi. Mas mabuti na hindi. Maraming nangyari kamakailan. Aakalain ko na lang na kailangan niya ng pahinga. Alam ko na, may nararamdaman ka pa sa akin. Pasok? Evan, bumalik ka. Carol, Clyde, bakit ka nandito? Carol, dinalhan kita ng kape. Mula sa bagong... May kailangan ka pa ba? Carol, iniisip ko. Kung wala nang iba, pwede ka nang umalis. Hindi si Evan. Saan siya pumunta? Ang araw ng kasal natin. Oh,
Bukas dapat ay araw ng kasal natin. Pinlano ko ang kasal para makabawi sa kanya para sa pagdukot. Pero ngayon, bukas? Baka makikita ko siya bukas. Magkakasuot siya, naghihintay na lumapit ako sa kanya. Mahal niya ako ng ganoon. Kung alam niyang ako ang nagplano ng kasal, tiyak na pupunta siya. Pasensya na. Ang numerong tinatawagan mo ay hindi magagamit. Subukan muli. Okay lang. Bukas na lang. Maghihintay ako. Nandoon siya. Sa kasal. Maganda ang katawan mo. Ang damit pang kasal na ito ay bagay na bagay sa iyo. Hindi sumama ang fiancé mo? Sayang naman. Siya ay... Abala ka makailan. Okay lang. Itago mo para sa kasal at sorpresahin siya. Malamang sobrang saya niya, baka mahimatay. Oo, matagal siyang bago ako napapayag. Malapit na kaming magpakasal. Bakit siya susuko ngayon? Oo, nandoon siya. Kahit ano pa man, makikita ko siya bukas. Ang una kong gagawin ay humingi ng tawad kay Evan. Kahit hindi ko alam kung bakit ako humihingi ng tawad. Kung ipapakita kong seryoso ako, maiintindihan niya. Si Evan yan, lagi siyang nandiyan, naghihintay sa akin. Paano kita matutulungan? Ako si Carol Stone. Dito ko gaganapin ang kasal ko ngayon. Paumanhin, Miss Stone. Kinansela ito 5 araw na ang nakalipas. Si Mr. Gage mismo ang nag-asikaso. Kinansela? Ito'y... Kinansela? Oo, si Mr. Gage ang personal na humawak nito. Binayaran niya lahat ng bayad sa pagkansela. Mula sa venue hanggang sa menu hanggang sa imbitasyon, siya ang nag-aasikaso ng lahat. Hindi ako nakialam sa kahit ano. Si Evan ay palaging kumukonsulta sa akin. Nagtatanong ng opinyon ko. At paano? Ako tumugon? Bahala ka. Gusto mo ba itong bouquet? Hindi ba paborito mo ang mga liryo? Kung ano lang sa tingin mo ang maganda, sundan mo. Clyde, pupunta ako agad. Kaya, kinanselan niya ang kasal. Nang hindi man lang nagsasabi sa akin. Uy, miss! Okay ka lang ba? Uy, okay ka lang ba? Ivan, siya ay... Wala na siya. Matapos kong makasama siya ng mahigit 10 taon, bigla na lang siyang nawala. Ano bang problema sa akin? Isang kasalan lang naman na natigil. Dati, umiikot ang mundo niya sa akin. At ngayon, wala na siya. Bakit ako umiiyak na naman? Pasok. Carol. Carol, kailangan ko ang raw data mula sa naunang batch para sa paghahambing, sabi ni Evan. May backup ka ng lahat ng mahahalagang datos. Tingnan ko.
Halos 1 linggo na mula nang ayusin ni Evan ang aking mga file. Hanapin mo sa akin ang mga tala ng pulong noong nakaraang linggo. Sasabihin ko lang ang kailangan ko at kukunin ito ni Evan mula sa mga maayos na file na iyon at ibibigay sa akin. Lumampas si Evan. Kahit anuman ang nararamdaman niya, dapat ay inayos niya ang pag-turnover. Hindi mo basta-basta mawawala ang data na ganito kahalaga. Ngayon, ang proyekto ay natigil at ang buong team ang nagdurusa. Ako ang naglagay sa kanya bilang namamahala. Kung may nagkamali, kasalanan ko iyon. Nahanap ko na. Maganda iyan, Carol. Bakit ito ay draft lang? Ang mahalagang data ng proseso at ang digital backup ay nawawala. Carol, dapat ay na-backup ni Evan iyon. Siya ay masinsin. Tiyak na nakasave iyon sa kanyang computer. Kaarawan ko ngayon. Tinanggal niya iyon. Tinanggal niya ang raw data na pinaglaanan niya ng mga buwan at pinahalagahan ng labis. Narinig ko si Mr. Gage ay ipinadala sa Northwest Branch. Medyo mahirap doon, hindi ba? Hindi tulad ng HQ. Gayunpaman, pinili niyang paunlarin ito. Kahanga-hanga iyon. Nakarating ako sa Northwest. Tahimik dito. Parang ligaw. Wala itong katulad sa ingay sa Vexor. Ikaw nga si Mr. Gage. Mahaba ang biyahe, di ba? Pagod ka na siguro. Ibang-iba ang lugar na ito sa HQ. Nakikibagay lang tayo. Malayo ito at luma na ang mga kagamitan. Sana okay lang sa'yo. Hindi naman. Maganda naman. Sige, pumasok ka na. Si. Dito ka mananatili. Magpahinga ka muna. Huwag kang magmadali sa trabaho. Ipapakita ko sa'yo ang lugar bukas. Si. Sige, aalis na ako. Magsisimula na naman ang lahat. Walang Carol. Walang Clyde. Walang mga titig na papalapit. Walang bulong-bulong. Hey, kailangan ko ng ilang file. Oh, hindi kita kilala. Bago ka ba dito? Ako si Evan Gage. Unang araw ko ngayon. Evan Gage? Oh, naalala ko na. Yung big shot galing HQ. Welcome. Big shot mula sa Vexor, ha? Hindi araw-araw may ganyan sa atin. May kailangan ka? Kunin mo lang. Sige. Tamang-tama ang dating mo. Kulang kami sa tao. May proyekto kami. Magulo ang data. Nakatambak lang. Walang humahawak. Ah, tama. May kasama ka pa galing Vexor na sumama sa iyo. Si Demi Novak. Kakaiba siya. Napakasigla. Mabilis makipag-close. Parang hindi researcher. Parang nagbabakasyon lang. Miss Walker, babalik ako. Natapos ko na yung regional hydrogeologic map na pinahiram mo sa akin. Miss Walker, sino ito? May bago tayo at hindi mo man lang sinabi sa akin. Si Mr. Gage ito mula sa HQ. Evan Gage. Evan, ito yung binanggit ko kanina. Galing siya sa Vexor. Si Demi Novak. Pasensya na dun. Mali ang datos na ito. Hindi mo man lang pinatakbo. Paano mo nalaman? Mr. Gage. Ako si Demi Novak. Ikaw pala? Naalala mo ako? Noong nasa HQ ako para sa seminar, itinuwid mo ang pagkakamali ko. Iniligtas mo ako sa kahihiyan. Nagkamali na rin ako noon dati. Nagpapakumbaba ka. Nabalitaan ko na nagpadala ang HQ ng eksperto para tumulong sa ating datos. Hindi ko inaasahan na ikaw pala. Welcome. Tawagin mo na lang akong Evan. Si Evan. Gusto ko ang pangalan na yan. Anong posibilidad? Parehas tayong bago dito.
Ang lugar na ito ay parang medyo magaspang sa simula, pero gumaganda kapag nasanay ka na. Malawak ang paligid dito. Mababait ang mga tao. Walang laro-laro. Ah, tama. Kung naghahanap ka ng mga lugar para kumain o maglibang, tanong ka lang sa akin anytime. Mahigit 1 buwan na ako rito. Medyo kilala ko na ang lugar. Para siyang araw ng tanghali sa gabi. Mainit, direkta, at prangka sa paraang parang totoo. Taga-Bexor ka ba? Gumagala ako. Narinig ko na ang pananaliksik dito ay medyo kawili-wili, kaya nag-sign up ako ng 1 buwan. Ang buhay ay tungkol sa pagkakita ng higit pa, tama? Sige, hahayaan kitang manirahan. O, kung kailangan mo ng tulong sa paglibot, mag-text ka. Miss Walker, aalis na ako. Ang babaeng iyon ay hindi humihinto. Dati akong nag-iisip na ang bintanang iyon ay nagpapakita sa akin ng kanyang buong mundo. Ngayon, nakatayo ako rito, nakatingin sa labas sa isang langit na puno ng mga bituin. Ang isa sa mga guro ay nasa ospital, kaya naka-hold ang mga klase. Ang mga bata ay patuloy na nagtatanong tungkol sa kanilang guro. Walang sino man sa bayan ang maaaring pumalit. Kailangan mo ba ng tao na pumalit? At ikaw ay? Kakasimula ko lang sa research institute dito, ako si Evan Gage. Kung hindi mag-iisip ang mga bata, pwede akong pumalit sa ngayon. Mr. Gage, napakaganda. Maraming salamat. Nasa unahan lang. Dadalin kita doon. Magandang umaga, klase. Ako si Mr. Gage, pumapalit ngayon. Tumayo? Magandang umaga, Mr. Gage. Sige, maupo na kayo. Papasok tayo sa ilang matematika ngayon. Sige, buksan ang inyong mga libro sa pahina 40. Palakpakan siya. Magaling. Yun na para sa ngayon. Tapos na ang klase. Oras na para umalis. Mr. Gage, maganda ang klase. Bakit ka nandito? Nandito ako bawat linggo. Nagtuturo ako sa mga bata ng sports at sining. Halos hindi ko na sila kayang sabayan. Nandito na ang shuttle. Tara na. Sige. Doon. Nakikita mo ba ang lugar na iyon? Sabi nila may minahan sa ilalim. May sumubok na magtrabaho noon, pero hindi ito umasenso. Doon. Kapag tumubo na ang damo, baka makakita na tayo ng mga ligaw na kamelyo. Ang lugar na ito ay hindi gaanong matindi kapag nagsasalita si Demi. Parang may tahimik na init ito. Isasama kita sa masarap na pagkain sa ilang araw, at saka, Hindi siya katulad ni Carol. Hindi ko kailangan intindihin siya o makisabay. Nagsasalita lang siya. Sinasabi niya sa iyo kung paano niya nakikita ang mga bagay. gusto mo bang magkasabay tayo pumasok bukas? Si, Huwag mo akong iwan. hindi kita iiwan. Evan. Paalam. Ito ako na. Okay lang ako. Ibigay mo rito. Salamat. Ang instituto ay nagsasagawa ng maikling sampling trip.
Ang data team ko at ang geomorphology team ni Demi ay napunta sa iisang ruta. Si Demi ay nagpapanatili ng magandang mood gaya ng dati na pinapatawan ng tuloy-tuloy ang mga mananaliksik. Lahat, sumabay kayo. Pero pagdating namin sa site, ibang tao na siya. Kahit may mabibigat na gamit at matatarik na daan, siya lagi ang unang nagbubuhat. At umaakyat, mabilis siyang mag-set ng mga anchor, tapos aabot pabalik para hilahin ang iba. Eto, uminom ka ng tubig. Mga guys, alam nyo, ang init ngayon, kaya siguraduhing hydrated kayo. Lalo na ikaw, po. Huwag kang lumayo. Dito ka lang at tulungan mo kaming mag-record ng data. Ito ay nangangailangan ng pag-iingat. Ikaw ang pinakamagaling na humawak nito. Hindi ko namalayan, pero si Demi pala ay talagang maaasahan. Oo, ibang-iba sa dati niyang ugali. Naku, Sandstorm. Masama ito. Hindi mag-start ang sasakyan. Hindi ligtas dito. Baka mailibing ng hangin ang sasakyan sa buhangin. May dalisdis na tahimik sa malapit. Mga tol, kunin ang mga gamit nyo at sumunod sa aking palabas. Dumikit sa akin. Huwag kayong maghiwalay. Pakibuksan ang pinto. Tara na. Sumunod sa akin. Huwag gumala. Manatili sa likod ko. Lahat dumapa. Tumulong mahigpit. At manatiling natatakpan. Salamat. Walang anuman. Natatakot ka ba? Ha? Kung hindi tayo makapagtago sa tamang oras, maaaring delikado. Ito ang trabahong pinirmahan natin. Kung hindi tayo, ibang tao na lang. Kaya bakit hindi tayo? Natatakot ako. Pero hindi ako nagsisisi. Tapos na. Mas gugustuhin mo pang magdusa sa labas kaysa manatili sa tabi ko. Kung makukuha ko ang mga papeles ni Evan, baka bumalik siya sa akin. Dean, gusto kong mag-report ng isang kaso ng plagiarism. Uy, alam mo ba? May bagong abiso ng disiplina sa portal? Senior researcher Clyde Leary ay sinibak dahil sa maling pag-aaral? Lead researcher Carol Stone ay binigyan ng babala dahil sa mahinang pangangasiwa ng grupo. Hindi ako sang-ayon dito. Ito ay isang abiso, hindi isang talakayan. Paano nangyari ito? Bakit nangyari ito? Hindi ito patas. Hindi ko ito tatanggapin. May sitwasyon tayo dito. Tawagan ang seguridad. Walang hiya. Ninakaw niya ang gawa ni Mr. Gage at pinilit siyang umalis sa Vexor. Nararapat lang na masibak siya. Eksakto. Ang taong tulad niya ay hindi dapat sa institute. At si Miss Stone ay engaged na kay Mr. Gage. Nakipaglandian pa rin siya sa kanya. Ikaw, Kaya pala iniwan siya ni Mr. Gage. Siya at itong walang hiya ay bagay na bagay. Carol, tulungan mo ako. Kausapin mo ang dean para sa akin. Hindi ako pwedeng masibak. Ang desisyon ay tapos na. Tanggapin mo na lang. Carol, tulungan mo ako. Hindi ko talaga kayang mawala ang trabahong ito. Seguridad. Huwag papasukin ang mga hindi autorisado. Carol! Carol. Carol. Gusto ko hindi alam ni Clyde na si Miss Stone ang nag-report sa kanya. Sinabi niya sa dean na
Ang pagiging may akda ay dapat ibalik kay Mr. Gage. Nakakatawa. Ngayon nagpapakunwari siyang concerned. Ano ang ginagawa niya dati? Kaya ikaw pala, Carol Stone. Narinig ko na ang data na kanyang pinag-plagiarize galing sa nangungunang journal paper na iyon. Ang kapal niya. Pati si Miss Stone ay naparusahan. Mapupunta sa kanyang record. Kamalala iyon. Liam ay usulok. Mr. Gage, gawa mo iyon. Ngayong nasibak na siya, kahit papano, may hustisya. Ikinalulugod ko na naayos ito ng maayos. Guys, bilisan nyo at tapusin ang susunod na sampling point. Ang kalmado ni Mr. Gage, hindi ka panipaniwala. Oo, kung ako, mababaliw na ako. Sige, tama na ang usapan. Balik na tayo sa trabaho. Hindi ko akalaing makikita ko siya rito, lalo na hindi sa ganitong paraan. Miss Stone, bakit kayo naparito? Evan, bumalik ka sa Vexor kasama ko. Sangay lang itong laboratorio. Ang mga kagamitan dito ay luma na. Hindi sulit ang oras mo rito. Miss Stone, kung may kinalaman sa trabaho, mangyaring kontakin ang opisina para mag-set ng appointment. Kung personal naman, sa tingin ko, wala na tayong dapat pag-usapan. Hindi. Kailangan mong bumalik. Hindi ko hahayaang sayangin mo ang talent mo rito. Ito ba ang pinakabagong seismic survey equipment? Mas advanced ang modelong ito kaysa sa nasa HQ. At itong mga lab tools, nakita ko na yan sa mga papel. Hindi ko inaasahan na gagamitin natin agad. Sinong nagsabing luma ang kagamitan natin at walang kinabukasan ang lugar na ito? Ito'y magpapahanga sa kanila. Mr. Gage, halika rito at tumulong. Si. Wow. Saan mo nakuha to? Kakakuha ko lang from Marvel Tech, parehas ng gamit ng mga top firms. Wala man lang ganitong kagamitan ang punong himpilan. Paano nila nakuha yan? At sino siya? Evan. Alam ko, mali ako at pinagsisisihan ko ito. Talagang pasensya na ako sa nangyari kay Clyde, sa pagiging may akda ng papel at sa araw na iyon sa lecture hall. Pagkaalis mo, napagtanto kong hindi ako mabubuhay kung wala ka. Nitong nakaraang buwan, ako'y... Miss Stone, narinig ko ang iyong paghingi ng tawad. Ngunit hindi kailangan. Ang problema natin ay hindi kailanman si Clyde o ang pagiging may akda ng papel. Ang problema ay sa puso mo, walang lugar para sa akin. Nasasanay ka lang na nandyan ako, na nag-aalaga ng lahat para sa iyo. Para akong hangin sa iyo. Kapag nawala na sa mo mararamdaman na nasasakal ka at mapagtanto na kailangan mo ito. Hindi iyan totoo. Ako, maaari kong ipaliwanag. Hindi na kailangang magpaliwanag. Naalala mo ba na kailangan ko ng respeto? At kailangan kong makita, hindi lang binabalewala. Carol, ang dahilan kung bakit nasasaktan ka ngayon ay hindi dahil bigla mong napagtanto na mahal mo ako. Ito ay dahil hindi mo matanggap na mawalan ng isang tao na nagpadali ng buhay mo. Mahal mo lang. Ang kaginhawaan ng pagkakaroon ko sa paligid, hindi mo ako minahal. Kaya, huwag kang lumapit sa akin para sa mga personal na bagay. Naaapektuhan ang trabaho ko. Sa tingin ko, talagang nawala na siya sa akin. Miss Stone, nakuha ko na ang mga detalye tungkol sa tao na hiniling mong i-check. Siya, si Demi Novak.
ang bunsong anak na babae ng pamilya Novak. Palakaibigan siya at malaya ang diwa. Ang kagamitan ay donasyon ng kanyang pamilya sa branch. Kaya siya ang anak ng pamilya Novak. Mukhang malapit na malapit kay Evan. Sandali. Ang sama ng itsura mo. Hindi ba nakatulog ng maayos kagabi? O yung mga lobo na umaalulong ang pumigil sa'yo? Ayos lang ako. Oo, tama. Nakasimangot ka dyan. Huwag mong sabihing ayos ka lang. Pupunta ako sa Nilvi ngayong hapon. Narinig ko may kakaibang hugis ng lupa na hinulma ng hangin doon, hindi katulad ng nasa mga libro. Gusto mong sumama? Magpahinga ka muna. Ang magpalipas ng buong araw sa lab na nakatitig sa data ay sobrang nakakabagot. Hindi mo ba ako tatanungin kung anong nangyari? Bakit ko tatanungin? O kaya? Baka gusto mong malaman. Prinsipyo mo yan. Sandali. Hindi mo ginagawang dahilan ang trabaho para hindi ako sagutin, di ba? Relax, hindi makakaapekto yan sa trabaho. Isipin mo na lang na field trip. Tara na, alis na tayo. Tingnan mo doon. Hindi mo makikita ang ganitong tanawin sa lungsod. Hangin at tubig talagang mga iskultor ng kalikasan. What? Kahit ganito na ngayon, bawing lawa ito noong mga nakaraang siglo. Lahat nagbabago. Walang permanente sa mundo. Walang permanente. Oo. Ang liit ng pakiramdam mo sa kalikasan, di ba? Sa huli, magiging alikabok tayong lahat at magiging bahagi ng hangin at ulan. Kaya, napakaikli ng buhay para malungkot lang. Tingnan mo tong mga layer. Bawat isa ay may kwento. Nagtatago ng sikreto ng panahon. Kaya kung ikukumpara sa kalikasan, tayong mga tao ay maliit. Kapag malungkot ka, tumingin ka sa langit at gagaan ang pakiramdam mo. Eto, kunin mo ito. Salamat. Walang problema. Madalas ka bang mag-aya ng mga tao ng ganito? Kilala mo ako. Matulungin ako. Ano gusto mo sa hapunan? Dadaling kita sa isang dinner na mahigit 30 taon nang nagpapatakbo. Mukhang maganda. Gusto ko ng burritos. Sige. Nagkaproblema ang observation well no. 3. Kailangan ng agarang pagkukumpuni. Sige, gets. Papunta na ako. Kritikal na sandali. Hindi natin pwedeng mawala ang data o makakaapekto ito sa susunod na pananaliksik. Sasama ako sa iyo. Maging pamilyar ka sa daloy ng data. Sige, sabay tayong pumunta. Ano ang itsura? Ang seal ring ay luma at basag na. Ang mga bolts ay kalawangin at matigas. Hindi talaga gumagalaw. Miss Stone, kung nakakaramdam ka ng pagkahilo sa taas, magpahinga ka sa kotse, kaya namin ito dito. Bumaba ka. Hindi pwedeng pilitin. Masisira natin ang koneksyon ng tubo. Kumuha ka ng pangtanggal ng kalawang. Tulungan mo akong kumpirmahin ang modelo ng extrang seal ring at ang mga detalye ng koneksyon ng tubo. Normal ang mga parameter. Ang rating ay tugma sa naobserbahang index ng presyon ng tore. Noong panahon na iyon, si Evan ay ganyan din sa lab. Nakikipagtulungan sa akin, laging maingat at matatag. Ngunit hindi ko talaga napansin ang kanyang pagsisikap.
Tama na. Salamat sa araw na ito. Para saan? Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Pero sa totoo lang, ang iyong mga praktikal na kasanayan at kalmadong pag-uugali ay mas mahusay pa sa inaasahan ko. Hindi ka talaga mukhang isang taong puro papel lang. Pakiramdam ko lang na ang paggawa ng mga bagay sa sarili ay mas nakakatiyak kaysa sa pagbabasa lang ng teorya. Gusto ko yan sa iyo. Makalupa ka. Hindi ka nagpapanggap. Bakit hindi natin balikan ang mga detalye para sa pulong sa pagsusuri ng datos bukas? Oo. Isasama kita sa labas. Miss Stone, alis na kami. Ang mga gabi dito ay medyo hindi gaanong malungkot kapag may kasama kang makakausap talaga. Noong una, gusto kong gamitin ang pagkakataong ito upang patunayan na hindi ako isang taong laging umaasa kay Evan. Pero sa huli, parang isang clumsy na pagtatanghal lang, na nagpapakita lang kung gaano kaasahan ng iba. Demi, yung kagamitan na dinala mo talagang pinasikat ang branch natin. Lahat naiinggit sa atin. Tara, itaas natin ang baso para kay Demi. Salamat, lahat. Oo, talagang nakatipid tayo sa pagsisikap at oras. Dahil sa magandang lokasyon natin, masasabi ko hindi magtatagal bago tayo magkaroon ng breakthrough. Maganda yan. Marami tayong mahuhusay na talento dito. Kung magkakaroon talaga tayo ng breakthrough at mapublish, makikisabay din ako sa tagumpay ninyo. Wala pa akong pagkakataon gamitin ang pinakabagong kagamitan at si Demi. Nakapagdala na ng marami. Evan, ikaw ang pinaka-promising na talento ng ating institute. Tara, cheers! Ay, tara na. Pahingahin mo naman siya. Pupunta kami sa field bukas para mangolekta ng data. Kailangan niyang malinaw ang isip para ma-record lahat. Inumin ko na ito para sa kanya. Kailan pa naging taga-inom si Demi para sa ibang tao? Basta, hindi ko kayang panoorin na binubuli ninyo siya. See ya. Ano ang tinitingnan mo? Uminom ka ng almond para magising ka. Ang hangin dito sa labas. Mag-ingat ka, baka sipunin ka. Salamat. Sa tingin ko, kahanga-hanga ka pa rin. Inilipat ka rito mula sa Vexor HQ. Mas malala ang mga kondisyon dito, ngunit hindi ka nagreklamo kahit isang beses. At nagtatrabaho ka pa rin ng husto. Hindi ba ganoon ka rin? Tigilan mo na ako sa pagpapuri. Alam kong seryoso ka sa iyong pananaliksik. May nakita akong mga dayuhang materyales para sa mga paksang ginawa mo noong nakaraan. Iniwan ko sila sa iyong mesa. Dapat ay maging kapaki-pakinabang sila. Salamat. Hindi madaling makuha ang mga materyales na iyon, at ang bagong kagamitan din, kahit ang HQ ay wala niyan. Pero unang ipinadala sa sangay. Demi, sino ka ba talaga? Ang pamilya ko ay nakatira sa Vexor. Pagmamay-ari nila ang Novak Group. Ikaw ang bunso na anak ng pamilyang Novak. Hindi mahalaga sa akin ang aking katayuan. Mayroon akong mga kapatid na may kakayahan na humahawak sa lahat ng nasa itaas ko. Palagi akong naging madali ang buhay. Gusto kong mag-aral ng heograpiya at mga bato mula noong bata ako. Tuwing may oras ako, pumupunta ako sa field. Hindi naman talaga ako kontrolado ng pamilya ko. Kaya naiintindihan ko ang pakiramdam ng gustong lumaya mula sa isang bagay. Maging ito man ay isang toxic na relasyon o isang nakatakdang landas sa buhay. Evan,
Paano mo nagawa? Ang kapal ng mukha. Nagustuhan niya ako sa loob ng 10 taon. 10 taon. At ikaw? Ilang araw mo lang siyang kilala. Ano ang alam mo sa kanya? Alam ko ang gusto ni Evan. Mahilig siya sa pananaliksik. Gusto niyang magsumikap pa. Ngayon na mayroon siyang bagong kagamitan at datos, maaaring mas matagumpay pa siya kaysa sa iyo. Kaya sa tingin mo ba mas mababa ang iba sa iyo? Miss Stone, masyado kang mayabang. 10 taon. Naaalala mo iyan ng napakalinaw. Sa 10 taon na iyon, laging nasa tabi ko siya. Inaalagaan ang lahat sa buhay ko. At sa trabaho, kami ang perpektong magkatuwang. Kaya, ano ang sinusubukan mong sabihin? Sa tingin mo ba dahil lang, ilang araw mo lang siyang kilala, maihahambing mo sa mga taon na magkasama tayo? Hayaan mong itanong ko sa iyo. Sa 10 taon na iyon, ano ang ginawa mo para sa kanya? Ibinigay ang kanyang mga resulta ng pananaliksik sa iba? Itinuturing na normal ang lahat ng ginawa niya? O pinahiya siya sa harap ng lahat noong kailangan niya ng pagkilala? Miss Stone, hindi mo pinansin ang katotohanan na muntik siyang mamatay para sa iyo. Pero naaalala mo ang detalyeng 10 taon ng napakahusay. Masyado akong abala sa pagtatalo kay Carol na muntik ko nang masabi na na-research ko na siya. Tapos na ba tayo? Miss Stone, napakalamig dito. Baka sipunin ka. Bumalik ka na. Sumama ka sa akin, Evan, kaya kitang bigyan ng kahit anong gusto mo. Mga prioridad na proyekto sa instituto, unang pagiging may akda. Kaya kitang bigyan ng lahat ng iyan. Oo nga. Alam mo ba, si Clyde, siya. Natanggal na siya. Ako ang nag-ulat sa kanya. At yung papel na yan, naibalik ko na ang iyong pagiging may akda. May kahina-hinalang pinagmulan siya. Hindi ka dapat sumama sa kanya. Hindi ka niya mabibigyan ng gusto mo, pero kaya ko. Carol, hindi mo pa ba napapansin? Hindi na kita mahal. Mula nang itanggi mo, lahat ng ginawa ko para sa'yo dahil kay Clyde. Tapos na tayo. Si Clyde at ako, wala talagang anuman sa pagitan natin. Kaya, bakit mo naisip na gusto ko ang bagay na itinapon ng iba? At, bakit mo naisip na mas mababa sa iyo ang lahat? Tigilan mo ang pagiging mayabang. Tara na. Evan, ayaw mo na ba talaga sa akin? Hindi ako basta-basta, okay? Nagpakilala lang ako. Nuggets ko. Prinsesa. Tigilan mo yan. Dito, ordinary researcher lang ako. Huwag mo akong itrato na parang prinsesa. Tawagin mo na lang akong Demi. At, may nasabi ba akong, hindi dapat kanina? Ang ibig mong sabihin ay, alam mong nakidnap si Carol, at pumunta ako para iligtas siya. Bago ako pumunta dito, narinig ko na ang tungkol sa'yo. Sabi nila ikaw ang pinakabatang senior engineer sa HQ, napakaliwanag ng iyong hinaharap. At nagboluntaryo ka pang mag-transfer sa Northwest Branch, kahit napakahirap ng kondisyon doon. Nag-usisa ako, kaya siniyasat ko ang buong kwento sa likod nito. Hanggang sa araw na iyon, nakita kita sa bagyo ng buhangin. Malinaw na nahihirapan ka, pero pinoprotektahan mo pa rin ang bag ng mga muwestra, natatakot na baka masira ang datos. Sa nakaraang buwan, sa tuwing nalulunod ako sa aking damdamin, palagi akong nakakasalubong si Demi. Ginoong Gage, kumusta? Kumusta? Ako si Demi Novak. Sabi nila may deposito ng mineral doon. Sinubukan ng mga tao na paunlarin ito dati, pero hindi ito nagtagumpay. At doon,
Kapag naging mas berde ang damo, makikita mo pa ang mga mababangis na kamelyo. Ang tingin sa kanyang mga mata ay dalisay, walang awa o simpatiya. Tanging taos-pusong paghanga. Mr. Gage, ang datos na iyon ay gawa ng iyong buhay. Ngayong ang manggugulo ay nasibak na, kahit papaano'y nangyari ang katarungan. Hindi ako makapaniwala. Bakit ang isang top student ay nagtatrabaho sa lugar na ganito? Paalam. Huwag kang makinig sa kanila. Mga taon ng trabaho sa labat, pagsasagawa ng field studies, ay pinudpod ang aking mga fingerprint. Well, hindi naman masama iyon. At least mukha kang matigas ngayon. Pero alam mo ba, simula nang makarating ako rito, ikaw lang hindi ako tinawag na aksaya. Aksaya. Ang mga tao na maaaring manatili rito at tumutok sa kanilang pananaliksik, sila ang tunay na kahanga-hanga. Kahit gaano kaganda ang bulaklak sa greenhouse, hindi ito makakapantay sa isang puno ng saksaw sa disyerto. Lumalaban sa tagtuyot, hangin, at humahawak ng buhangin. Ito ay may sariling halaga. Sariling halaga. Kaya, gagawin mo ba akong lumago kasama ko bilang pinakamatigas na puno ng saksaw sa disyerto? Pananaliksik sa mga bagay na tunay na mahalaga. At manood ng pagsikat at paglubog ng araw ng magkasama. Sasabihin mo bang oo? Sabihin mo nang ang oo. Si, Eddie, ayos na. Pangako. Wala nang atrasan. So, magkasama na tayo ngayon. Magkasama na tayo ngayon. Magkasama na tayo ngayon, di ba? what? Ivan, Demi. Hinahanap ko kayo. May urgent notice kaming natanggap. Ang magkasanib na pangkat ng pagsusuri ay patungo sa Blackwind Pass bukas ng madaling araw para kumuha ng mga sukat sa bagong site. Partikular nilang hinihingi kayong dalawa. Ang lupain doon ay masalimuot. Kailangan namin ng isa sa inyo para sa datos at isa para sa pagsusuri ng lupain. Maghanda kayo sa lalong madaling panahon. Mabilis ang misyong ito. Baka kailangan ninyong manatili sa labas ng ilang araw. Si, Walang problema. Magsisimula na akong mag-empake ng aking gamit ngayon. Tama. Mayroon ding ipapadalang tao ang HQ para suportahan ang pagsusuring ito. Tila? Si Miss Stone ay nagboluntaryo. Sasama siya sa inyo bukas? Tama. Nagpapadala rin ang HQ ng isang tao para suportahan ang survey na ito. Mukhang si Miss Stone ay nagboluntaryo at sasama siya sa iyo bukas. Si, sabay tayong aalis bukas. sige. Kaya alas 6 ng umaga, magkita tayo sa entrance. Magdadala ako ng agahan para sa iyo. Si, kaya mauuna na akong umuwi. Seryoso ako. Sige, umalis ka na. Evan, kainin mo habang mainit. Maalog ang daan. Hindi na masarap kapag lumamig. Narito. Salamat. Mr. Gage, napakaswerte mo talaga. Si Demi ay hindi lang isang mahusay na mananaliksik. Siya rin ang bunso sa pamilya Nova. Ang iyong hinaharap ay talagang napakaliwanag. Tama na. Sumakay ka na sa kotse. Palagi kong inakala na pagkatapos akong iwan, magiging gulo ang kanyang buhay, na ang pagpunta rito ay huling paraan lamang. Pero hindi ko inaasahan. Carol, naiintindihan mo ba ngayon
Anong klasing lalaki ang nawala sa iyo? Tingnan mo ang lugar na ito. Saan? Mula rito hanggang dito. Kung nakapagpahinga ka na, magsimula na tayo. Sige. Makinig. Ang terrain na ito ay napakatarik. Ang mga maluwag na bato ay madaling mahulog. Kapag lalabas tayo mamaya para mag-survey, manatili kang malapit sa akin. Sundan mo ang aking mga hakbang. Miss Stone, maaari mo bang tulungang suriin ang katatagan ng bato doon? Sige. Kumain ka ng prutas para palakasin ang iyong enerhiya. Dito sa gabi, mahirap makakuha ng bitamina. Espesyal kung dinala ito. Ang tamis talaga. Subukan mo. Evan, mayroong ilang issue tungkol sa naitalang datos. Maaaring kailangan nating isuri muli ang mga paunang baseline parameter. Libre ka ba ngayon? Miss Stone, hindi ito urgent. Hayaan mo siyang matapos kumain muna. Ang halaga ng pH na ito ay maliwanag na mali. Maaaring makaapekto ito sa susunod na analysis. Miss Stone, ang datos ay hindi pupunta kahit saan. Bakit nagmamadali? Nakalimutan mo bang i-check ang stratification ng bato sa survey kanina? Ang presisyon ay susi. Hindi tayo pwedeng maging pabaya. Ito. Siyempre, sumasang-ayon ako sa iyo. Pero kung ikaw ay nagsusurvey doon ng walang laman ang tiyan, mas malamang na magkamali ka sa mga desimal. Iyan ay humahantong lamang sa mas maraming errors, hindi ba? Maayos ang datos. Ang discrepancy ay nagmumula sa iba't ibang lalim ng sampling. Nanat ko ito kanina. Maaari mong i-check ang aking mga nakaraang notes. Naunawaan ko. Oh hindi! Isang landslide! Bumalik sa safe zone! Naku! Pagguho ng lupa! Bumalik sa ligtas na zona! Nasa loob ang mga original na sample na kakolekta lang ni Evan. Mahalagang datos na ginugol niya ilang gabing walang tulog sa paghahanda. Baliw ka ba? Ingat! Bumabagsak pa ang mga bato. Masyadong delikado ngayon. Maghintay hanggang humupa ang pagguho. Evan, matagal na kitang mahal. Masyado akong tanga para ma-realize ito hanggang sa mawala ka. Sabi mo, sanay lang ako na nandyan ka. Hindi ka naniwala na talaga kitang mahal. Ngayon, handa akong gamitin ang aking buhay para patunayan kung gaano kita kamahal. Ngayon, maniniwala ka na ba sa wakas na taos-puso ako? Huwag ka munang pumunta dito. Kunin mo ang kagamitan sa pangunang lunas. Bali ang binti niya. At may injury din siya sa likod. Huwag gumalaw o lalala pa. Tumayo ka. Mauna na tayo. Bakit mo ako iniligtas? Ayaw kong maramdaman ni Evan na may utang siya sa'yo dahil sa akin. At ayaw ko siyang kumilos dahil sa guilt. At gumawa ng bagay labag sa kanyang kalooban. Sandali! Evan, hindi mo pa ako sinasagot. Maniniwala ka na ba sa akin ngayon? Kapag nakalabas ka na ng ER, kakausapin kita. See? Maghihintay ako.
Pahintulutan mong gamutin ang iyong mga sugat. Masakit ba? Evan, pagkatapos mong makita siyang sobrang nasaktan at ang katotohanang iniligtas niya ang iyong data, gusto mo bang bumalik sa kanya? Muntik siyang mamatay para iligtas ka. At sinabi niya ang lahat ng mga taos pusong bagay. Ikaw. Kung magiging malambot ka sa huli, maiintindihan ko. Kung ganyan ka nag-aalala sa kanya, bakit mo ipagsapalaran ang buhay mo para iligtas siya? Hindi ko ginawa iyon para magpasalamat ka sa kanya. Hindi ko lang matiis na manood lang at walang gawin. Ang pumili na isave ang datos ay desisyon niya. Pero hindi mo dapat pilitin ang sarili mo dahil doon. Demi, nagpapasalamat ako sa kanya sa pagligtas ng datos ko ngayon. At nagpapasalamat din ako na tinulungan niya akong makita ng malinaw ang isang tao, pero iba ang pasasalamat at iba ang pag-ibig. Hindi sila pareho, at hindi dapat sila ipagkamali. Itong 10 taon ang nagturo sa akin kung ano talaga ang ibig sabihin ng magmahal. Kostumbre, kasalanan, pag-asa. Wala sa mga iyon ang tunay na pag-ibig. Ang sinabi niya ngayon ay talagang nakaganyak sa akin. Pero, huli na ang lahat. Ang ilang mga sugat ay hindi na mabubuksan muli kapag gumaling na sila. Masasakit lang. Ang ilang mga bagay, kailangang linawin. Deme, ibalik mo ito sa istasyon ng nurse. Dito na ako. Sina, huwag mong basain ang sugat mo. Simula ngayon, ang mga mata ko ay para lang sa babaeng iyon na pabaya na nagsiselos. At handang ipagsapalaran ang lahat para sa akin. Namumula siya sa pinakamaliit na bagay. Pero kapag may panganib, siya ang nauuna sa akin ng walang pag-aatubili. Gising ka na. Sa totoo lang, mula noong kidnapping na iyon, paulit-ulit kitang napapanaginipan na nakahiga sa dugo, nahihirapan. Noong mga panahong, wala kang malay sa ospital, tuwing nagigising ako. At nakikita kita, natahimik na nakahiga sa kabilang kwarto, ang paghinga mo'y matatag. Noon lang ako muling nakahinga. Pero sobra akong tanga. Akala ko, basta't nandito ka sa tabi ko, bilang fiancé ko, iyon na ang makakabawi sa lahat. Pero hindi ko man lang tinanong, kung ano ba talaga ang gusto mo? Wala na ring saysay. Nakaraan na yan. Yung papel, naresubmit ko na ang binagong bersyon. Nakalagay ka bilang unang may akda. Ang lahat ng kredito, sa'yo na rin. Hindi na kailangan.
May bago na akong direksyon sa pananaliksik ngayon. Demi? Tinatrato ka ba niya ng maayos? Noong nakaraang linggo, pinilit niya akong gawan ng milk tea. Pero napagkamalan niya ang asin na asukal at marami ang ginamit niya. Ang sama ng lasa. Pero pinainom pa rin niya ako hanggang matapos. Mabuti naman. Oo, napakasaya ko. Sa buhay ko ngayon. Sa totoo lang. Noong huling pumunta ako rito at nakita kita. Alam ko na agad. Ibang-iba ka na kumpara noong nasa Vexor ka. Napansin ko rin iyon. Kumpara sa nakakulong na buhay sa Vexor. Mas gusto ko ang kalayaan na mayroon ako ngayon. Ito ang tunay na ikaw, di ba? Naisip ko rin iyan. Noong mga panahong iyon, parang hindi ka maabot, malayo-layo para sa akin. Kahit anong pilit ko, hindi ko kayang sumabay. Mula pa sa simula, mali na ako. Kung nakarating ka rito, malamang napunta ka sa bahay ko, di ba? Oo. Sa mga taong iyon, ikaw lang ang tanging aliw ko noong bata ako. Kaya gusto ko ng todo ang hawakan ang liwanag na iyon. Pero hindi ko namalayan na ako pala ay may napakakomplikadong damdamin. Pasensya na. Wala kang dapat ikahiya. Kung ano man, nakatulong ito upang maintindihan ko kung ano talaga ang gusto ko sa kaibuturan. Carol, nakalipat na ako. Hindi na tayo magkikita. Lahat ng tungkol sa'yo, iniwan ko na sa nakaraan. Sana lang, hindi ka na bumalik at gambalain ako muli. Evan, ikaw ba yan? Pasensya na at na-disappoint kita, Carol. Ako ito. Hindi si Evan. Bakit ka nandito? Bakit hindi ako pwedeng nandito? May sakit ka. Siyempre pumunta ako para makita ka. Ngayong nakita mo na ako. Umalis ka na. Carol, paano mo nagagawang talikuran ako ng ganito? Noong panahon na yon, lihim mo akong isinumbong at pinatanggal ako sa trabaho. At ikaw, disciplinary warning lang ang natanggap mo. Bakit? Ang papel na iyon ay kay Evan. Pero noong panahon na yon, ikaw ang nagbigay nito sa akin, hindi ba? Ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito, kaya bakit ikaw ang nakakalabas na walang sala? Carol, oh Carol, alam mo ba kung gaano ako nagdusa? Ang tatay ko ay naparusahan dahil sa akin, at ngayon, pinuputol na niya ang ugnayan namin. Ako isang kahihiyan sa pamilya ko. Pero ikaw talaga ang may pananagutan. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Ano ang sinusubukan mong gawin? Mr. Kennedy, ito si Clyde Leary. Opisyal kong isinusumbong si Carol Stone. Tingnan mo yan. Basang-basa ang buhok mo. Mas maganda pa rin ito kaysa sa isang tao na nababasa at nagkakasakit. Hindi ako. Noong pinalitan ng doktor ang benda mo ngayon, partikular niyang sinabi sa iyo na magpahinga. Huwag mong itaas ng paulit-ulit ang braso mo ng ganyan. Sige. Kapag nakabalik na ako, magpapahinga ako ng maayos. Hindi pa tapos ang kaso ng plagiarism. Nag-file si Clyde ng reklamo laban kay Carol.
Napilitan siyang isuspinde ang lahat ng trabaho at pananaliksik habang iniimbestigahan. Ang plagiarism ay isang malubhang pagkakamali, lalo na ang pagtatakip nito. Kailangan niyang tiisin ang mansang ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sana, mabuti ka naman. Sana rin makalaya ako balang araw. Sa huli, si Carol ay na-blacklist ng buong akademya, tinanggal sa kanyang posisyon bilang chief at permanenteng bawal sa trabaho. Pasensya na, hindi tumatanggap ang institute namin ng mga researcher na may maruming record. Narinig ko si Carol ay laging nauuwi sa wala. Pagkatapos noon, nawalan na ako ng balita sa kanya. Mr. Gage, pinabati kita. Pagkalipas ng 3 buwan, ang plano kong proteksyon ng ekosistema ng gabi na aking isinumite ay itinalaga bilang isang pambansang pangunahing proyekto na may malaking pondo at suporta. Ipagpatuloy mo lang, ikaw alipin ng korporasyon. Magpupuyat ako kasama mo. Sinabi ko sa'yo na pwedeng kumain sa labas, pero ito ang gusto mo. Hindi mo maintindihan. Ang instant noodles ay pinakamasarap kainin sa gabi, habang nanonood ng niebe. Oh, bata pa ang gabi. Sinong kumakanta sa kalagitnaan ng gabi? Siyempre ako. Pasensya na po. Bawasan mo lang at kantahan mo ako. Si. Sa wakas, narito na ang bakasyon. Sa pagkakataong ito, dapat talaga tayong magsaya. Kaya, dapat ba tayong pumunta at manood ng hilagang ilaw? O ang disyerto para manood ng mga bituin? O baka, maaari tayong pumunta sa kagubatan at galugarin ang lupain. Paikutin mo. Ang mga isla ng Alapagos. Mukhang maganda. Pagkatapos, kailangan nating ayusin ang bisa. Nahulog ang diamante, kaya gamitin mo muna ito ngayon. Kapag nakuha ko na ito pabalik, babayaran kita ng bago. Gamitin muna natin ito. Utang ko sa'yo ito. Deme, pakasalan mo ako. Pumunta tayo sa bawat sulok ng mundo na hindi pa nagalaw, gugulin ang isang buhay na magkasamang nagsasaliksik, at makita ang bawat tanawin na mayroon. Si. Mamaya, naglakbay kami sa buong mundo, nakakita ng hindi mabilang na mga tanawin, at nagsagawa ng maraming pananaliksik. Ang ilang tao ay ginugugol ang kanilang buong buhay sa paghahanap ng isang daungan. Ang iba ay nakatakdang maging kanilang sariling layag. At kung gaano ako kaswerte, na nakatagpo ng isa pang barko na handang maglayag sa tabi ko sa pamamagitan ng mga bagyo, tungo sa isang mas malayo, mas malawak na hinaharap.